Ang inyong maririnig sa programang ito ay pawang opinyon lamang o pananaw ng isang host programmer. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Sa lahat ng taga-subaybay ng programang FRS. Ang sarap naman po nito. Bakit kanyo? Meron po tayong dalagang guest sa gabing ito. Yeah! O, di ba? Nakakaaliw. At syempre po, bago po maglamig sa himpapawid ang programang Family, Relationship and Sex, ating muna pong babati at pasasalamatan ng ating mga IT at engineer sa ating technical. At syempre po, pasasalamat din natin sa bumubuo po ng CIA at BBM Media. At syempre po sa mga kakilala natin na patuloy na sumusuporta. Nandiyan po sila Ma'am Nelly. Nandiyan po sila Ma'am Tanya. At syempre po, nandiyan din po si Sir Amba. Okay, ang ating admin. At syempre po, nandiyan din po ang ating si Sir Johnson. At syempre po, ang ating Vice President, ang ating Station Manager, walang iba kundi si Sir Benny. At syempre, ang ating Chairman, walang iba kundi si Chairman Efren Rafanan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta sa programang Family, Relationship and Sex. At syempre po, sa ating paglalawig, nais po namin pabatid sa inyo ang kagalakan na meron po kami bilang isang anchor sa programang ito. Ito po ay hayagan ng ating katapatan at syempre po ang pagtatapat ng kwentuhan. Ano ba ang naging karanasan mo sa pamilya, sa relationship o sa iyong kasarian? Yung sex po dyan, kasarian, hindi po yung ginagawa. Kung ano ka po, yan, babae, lalaki, ano man yan, respetuhin natin bakit nilalang yan ng Diyos. At siyempre, bago tayo maglawig ng todo, meron po tayong isang bini-bini na naging kaibigan ko rin po ito. Okay? Maaari ba nating introduce kay sino ba si Ma'am Nancy? Anong pinakakabalahan? At siyempre po, mamaya alamin natin anong sekreto ng isang Ma'am Nancy na umabot sa ganitong estado. Okay? Tignan natin kung meron bang pinagdaanan to sa kanyang pamilya at nagiging karelasyon sa kanyang mga kapatid at sa kanyang mga kaibigan. Ano po ba ang nagpugay sa kanya, ang nagbigay? Yan ha. At syempre po, pasasalamat natin sa panonood muna po nila Ma'am Abe Maria. Okay, hindi po si Ma'am Abel po ito. At syempre po si Chona Pintukan at si Charmaine. Okay, at syempre po sa lahat po nakantabay ngayon, Ma'am Charmaine, salamat po, na-share mo na. Okay, thank you po Ma'am Charmaine. Yan. Magandang gabi po sa inyo. Ma'am Chona, magandang gabi. Ma'am Mabel, magandang gabi po. Okay? So, mamaya-maya lamang po ay aalis na ang inyong lingkod. Papunta po kami ng Milagros, Masbate. Sa isang road trip po ito para po pagkikipagdalamhati doon sa Pumanaw na biyanan ni Ma'am Tess at yung mga apo po niya kasama natin sa paglalakbay. Kaya po, ayan po yung ginagawa ng FRS. Dumadamay sa kasiyahan, dumadamay po sa tagumpay, kahit sa pagdadalamhati, nariyan po ang programang yan. Kahit sinusubok ng panahon, pero pinagpapala naman siya ng pagkakataon. Yan. At ngayon po ay siyempre, introduce na po natin sino po ba si Ma'am Nancy sa lipunan ng ating bansa? Ano po ba ang kanyang naging karanasan sa buhay? Kung maaaring yung aral na matutunan nyo sa kanya ay pwede nyo pong bitbitin para kayo po maging matagumpay sa lahat ng oras at pagkakataon. At ito na po ang ating bisita. Ma'am Nancy, magandang gabi po. Yun ang mic po, ma'am. Ma'am Nancy, magandang gabi. Okay, naka-open na yan, ma'am. Idikit mo na sa ano yan. Magandang gabi din po, Doc po. Yan, ganda ng damit ni Ma'am Nancy ngayon Okay. Ma'am Nancy, kamusta po kayo? Siyempre naman mabeauty. Mabeauty. Oh my God! Grabe to Mabuti po. Mabeauty na mabuti pa. O dalawa. Mabeauty na mabuti pa. Yes naman. Okay. So, si Ma'am Nancy, sa buong pagkatao mo, Ma'am Nancy, ano yung naging karanasan mo sa buhay bilang miyembro ng pamilya at relasyon mo sa pamilya
at yung katangian mo is bilang isang babae, papaano ka namulat sa pagkakataon na ikay naging ganito ngayon? Baka may pinagdadaanan ka eh. Baka yung iba may pinagdadaanan din. For sure, ikaw hindi mo tinambayan yung pinagdaanan mo. Tama ba ako? Ay, of course naman. Dinaanan mo lang. Dinaanan ko. Yan. Yan sa lahat po baka meron po kahilintulad ng pinagdaanan ni Ma'am Nancy, daanan nyo lang. Huwag nyo pong tambayan. Okay, tignan natin Alamin natin ngayon kay Ma'am Nancy paano niya nagawa. Okay? So, Ma'am Nancy, pwede nyo ba kaming kwentuhan kung ano po naging buhay ninyo? Talaga, kwento talaga? Grabe. Yeah. Sige, simulan ko lang nung ako'y maliit pa. Maliit pa? Oo. Anong edad to pinag-uusapan natin? Ano siguro? 9 years old nung namatay yung tatay ko. 9 years old nung namatay tatay mo? Oo. Wow! Pagkatapos, ano nangyari? Nung namatay yung tatay ko, 9 years old pa lang ako. And then, iniwan kami ng nanay ko. Kasi... Totoo ba to, ma'am? Oo naman. Kasi Iniwan kayo, anong kadahilanan? Parang nalulungkot siya kasi wala na kaming tatay. Kumbaga parang wala yan siya po, nakakasama. Sa mga nanonood po dyan, sa ngayon, tignan niyo po yung karanasan ni Ma'am Nancy at the age of 9. Okay, pagkamatay po nung kanyang ama, dahil sa kalungkutan po nung kanyang ina, parang nagsarili na lang. Hindi nakayanan yung sitwasyon. So, ang tanong, paano nabuhay ang edad na 9 years old? Pagkatapos na pumanaw ang kanyang ama at iniwan pa ng nanay, o di po ba, ang grabing pagsubok to. Ma'am Nancy, paano mo nakayanan, aber? Oo, yun nga po minsan umiiyak ako kasi parang iniisip ko sa halip na alagaan kami ng nanay ko, ng kuya ko, dalawa na lang kami kasi dahil ako ang bunso tapos yung sinundan ko na kuya. Dahil ang mga kapatid ko... Ilang taon ang kuya mo by that time? Nung 9 years old ka? 7, 9, 11. 11 years old? Oo. Pabata pala ninyo? Alam mo, ang kuya ko naman ang ginagawa niya, siya yung may kalabaw kami, iniwan kami ng nanay ko, siya naman nagpapastol. So ako naman, may alaga kaming mga itik. Ako naman yung taga-alaga doon. Taga-taboy kung saan dapat sila pumunta. Oo. Tapos doon ako naano sa kapatid ko, yung sa ate ko, kasi may sarili silang bahay. Kami naman, ng kuya ko, dalawa lang kami doon sa bahay namin na nakatira. Ngayon, tuwing umaga, kinukuha ng ate ko yung itlog ng itik na yun. Anong itlog yung pinag-uusapan natin? Siyempre, itlog naman ng itik Itik. yun. Itik. Kasi meron kasing gansa, may pato, may pabo, di ba? Manok. Eto, itik naman. Itik lang. Pagdating po sa itlog, ibig sabihin, maraming pwedeng alagaan para magkaroon ng itlog. Oo, alam ko, dahil lang doon sa itlog ng itik na yun, nabuhay kami ng kuya ko. Yun. Nakagraduate kami ng elementary. Wow! Nandahil sa itlog ng itik, nakapagtapos ng elementarya. Ang sarap naman pakinggan. Edad 9 at 11. Isipin niyo yun, kung siya nakayanan niya sa edad niyang ganon, kaya siya umabot sa edad na ganito. Ibig sabihin sa lahat ng mga bata na nakikinig o nanonood nito, you still have to face your challenge. Yes, kasi diba? totoo yan. Tapos alam mo pa, para may baon kami, ang ginagawa ko kahit hindi ko kayang magtanim ng palay kasi sa amin, alam ko, ang isang araw doon, kahit bata pa lang ako, tinatanggap na ako magtanim ng palay kasi magaling ako. Taga saan po ba kayo? Ako ay galing sa probinsya ng Iloilo, Ilongga. Oy, Siyempre. Ilongga ka pala, day. Oo, Ilongga, guwapa. Ginapala, ginapigo ang kwarta sa inyo Dugay ka na sa Manila? Dugay man. Oy, ginapala, ginapigo ang kwarta. Tapos? Oo, tapos kinakayanan ko yun kasi syempre iniisip ko na makakapag-graduate ako sa pag-aaral. Yun. Tapos ang ginagawa naman na di tayo nakaalis dun sa itlog na yun Itlog ko na ang itlog na yun kinukuha ng ate ko para ipagpalit yun sa baon namin. Yung alam niyo po lang baon namin ng kuya ko lagi. Yung alam mo yung daing o kaya dilis o kaya tuyo. Ayan. Binibili nyo tapos binibenta nyo o kayo mismo gumagawa? Hindi. Yung itlog na yon pinagbibenta ng ate ko at yung pinagbili na nun, yun ipapalit nung ulam namin tuwing baon namin yon sa umaga. So, ibig sabihin, trader na kayo? Nung panahon pang yun, trader na kayo? Yes, kaya hindi kami sa ganung bagay na anuman mayroon. Pwede ko bang hulaan yung edad mo, ma'am? Pwede ba? Parang 19 ka lang eh. Yes, naiintindihan mo na Naintindihan mo na. Di ba? Ang saya ng buhay.
Sa tingin ninyo, yung tawang ganyan, parang pakiramdam nyo may pinagdaanan? Ay, syempre wala. Oh, di ba? Parang wala lang eh. Oh, di ba? O kaya po doon sa lahat ng mga nanonood o nakikinig, kung gusto niyo po ihatid ang inyong naging karanasan sa buhay, o ito po yung tamang programa para sa inyo. Alamin pa natin ha, mas deeper. Kaya kung ano pinagdaanan ni Ma'am Nancy, malay mo, kaya ito ay makatulong sa inyong paggabay at patnubay habang kayo nagsisimula sa inyong sariling pamamaraan. O go ahead, Ma'am Nancy. Okay. Natapos na tayo doon at Hindi, yung dilis muna, saka yung daing, binebenta nyo uli yun o pang-ulam lang ninyo? Pang-ulam lang namin ng kuya ko yun. Tapos? Good for 1 week yun. 1 week na. So, tuloy-tuloy lang yun at ginagawa namin ng kuya ko pagka Sabado at Linggo, yun nagtatrabaho kami sa taniman ng palay sa mga tao para mayroon kaming pambaon uli. Dahil yun naman yung itlog na yun yung pinagbili na at pinagbalit dun sa Daing sa naman yung kadilis. allowance naman yun. Halimbawa, may mga project kami. Yun ang pambili namin, pambayad. Ayan. Alam nyo, Tapos alam mo napakaganda. ba, ito pang napaka sir. Mga classmate namin nung elementary, pagtapos namin elementary, nasa bayan sila nag-aaral. Kami naman, alam mo ba, ilang kilometro ang nilalakad namin? 3 kilometers. 3 Baka 4 pa kilometers. ngayon eh. Alam mo, mula dito siguro hanggang Hanggang Commonwealth, dun sa may House of Representatives. siguro. Mga 3 kilometers na yan, Yes, most oo. likely. Oo. Kaya ako yung umaalis maaga pa lang, 4:30 pa lang gising na. Tapos magsasaing. Kaya Tapos, pala nag-take grabe. advantage ka na naging healthy ka. Pero bata ka pala, naglalakad ka na pumasok sa eskwelahan. Yes naman. Alam mo ba na yung good for the heart yung ginawa mo? O, Ano ba biruin yun? mo, di ba? Parang 19 ka lang talaga. Naiintindihan mo Oo, na. di ba? So, ang dami kong pinag-daanan na sakripisyo na makapagtapos ng pag-aaral ko sa high school. Pero sabi ko nga, at saka ganun pa man ang yung pinagdadaanan namin na kahit na walang sumusuporta ng mga magulang, yung nanay ko, dahil wala naman akong tatay. Pero hindi ko yun tinitingnan. Tama. Ang tinitingnan ko yung makakapag-graduate ako. Kaya sabi ko, sige lang, makatapos lang ako ng pag-aaral, ganito. Yun. Kaya kahit Kamusta anong na yung manghirap, kuya mo na kasabay mo sa paglaki at tumulong sa iyo sa pagpapalaki? nakatapos naman siya at nakakapag-tapos siya. Tapos, nung nakapagtrabaho siya, tinulungan niya ako. Wow, galing, Ayun. di ba? So, Imagine mo, survive kami papaano na dalawang lang pag wala kang magkapatid. kuya. Oo. Hindi mo kayanin yung buhay na hinaharap mo. Siyempre. Oo, pwede mo bang May- pasalamatan yung kuya mo ngayon? Ay, oo. Salamat naman sa kuya ko na sumusuporta sa akin noon. Lalo na pagka nalala ko yun pag wala akong, may mga project ako na malaki ang bayaran. Tapos lalapit ako sa kanya, kuya, ganito. Kasi sabi niya sa akin, sige, pagka yung bayaran mo, lalo na yung ako, 4th year. Kasi ako ay kasama doon sa sa AT, di ba? Tapos isa ako sa officer. So yung mga uniform ko, siyempre mahal yon. Yeah. Sabi niya, siya sumagot noon, parang utang na loob ko, hindi ko nakakalimutan. Ano pangalan ng kuya mo? Matthew. Matthew. May pangalan pa lang, machong-macho na, no? Oo, siya yung Ilan taon ng kuya mo ngayon? napakabait. Siguro, na siya? 53. 53. So, alam na, kapag ka 9 years old siya dati, pagkatapos, yung kuya 11 years old, okay na po magbilang, 53 na yung kuya niya ngayon. Ang bilis po natin makahuli ng ita, tama? Talaga daw. Pero tingnan niyo po kay Golden Age, pero parang still, parang dalaginding pa lang. Oh, yan po napapala ng tinatawag na hindi mo masyadong sineryoso yung problema mo, bagkus ginawa mo ng paraan para magkaroon ng solusyon. Yes. Oh, ikaw ba sa buong buhay mo, ikaw ba nagtanim ng galit sa nanay mo nung kayo iniwan? Ay, hindi. Kasi, Napakabuting ang ate ko, lagi niyang sinasabi, ito yung minsan naiiyak ako. May ate ka pa? Oo, yung ate ko. Ilang taon yung ate mo nung time na yan? Kasi may pamilya naman sila, na siya. Ako? 55 o 60 siguro mga na? 20. 20 Hindi, na nung siya? ako'y mali pa, nung iniwan kami ng nanay ko. Oo. Siguro mga 25. Nung yung ate mo? Mm-mm. So by this time sigurado, senior na yan? Opo. Oo. Pero nakakalungkot.
Buhay ganito pa? yan ito muna ikwento O sige, ko. Kasi kwentuhan mo kami. yung ate ko, siya Alam niyo yung... po, sa totoo lang, ayaw nito magpa-interview kanina. Ang dami niyang drama sa buhay. Ayaw niya pong mag-take ng live. Takot sa camera. Pero tignan mo, mas mahaba pa yung kinuwento niya kaysa sa akin. O, pakinggan po natin na. Pakinggan mo. Exciting to eh. Okay, go Kasi ahead. ang ate ko, tinuruan niya ako. Ng kung ano? paano magiging mabuting bata. Alright. Ayan. Siya yung sa akin, nakalalay na magiging mabait. Tapos maging masipag. Kasi kailangan, dahil may sarili siyang bahay, kami ng kuya ko, syempre nandun kami itong parang kabalig lang yung bahay namin ng kuya ko bago kami iniwan ng nanay ko. Kailangan, pagdalaw niya, malinis ang bahay. Galing. Tapos tinuturuan kami na tapos kami maligo, ang damit namin, lalabahan yun. Kaya dapat malinis. Tama. Oo. So, ngayon, tinuturuan niya kami. Tapos, ang nanay ko, di ba, iniwan kami. Ang sabi niya sa akin, lagi niya, maging kahit gaano pa kasama ang magulang, hindi tayo dapat magtanim ng sama ng loob. O Totoo kaya yun. maginanakit kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi tayo nabuhay o kaya naging ganito. Kaya, sabi niyang ganon, unawain na lang natin ang nanay natin dahil ganon siya. Yes. Mahal pa rin natin siya kasi wala na tayong magagawa. Yun yung ano ko eh. Wala na tayong magagawa kundi mahalin ang nanay na nagbigay ng buhay sa atin. Totoo na yun. pinagalingan ng Kaya alam mo, buhay. saludo ako sa'yo. Kasi biruin mo, at your age, masyadong malawak na yung pangunawa mo. Pagkatapos, dahil sa tulong pa ng kuya mo at ng ate mo, hindi kayo nagtanim ng sama ng loob sa inyong ina. Ngayon sa mga kabataan tanggalin natin yung karapatan natin na isumbatan kung ano man naging kahinaan ng ating mga magulang. Dahil alam na ninyo, sila nagdala ng buhay sa atin. Kaya kaagibat nilang Diyos para kayo isilang sa sanlibutan ito. Kung ano man ang pagkukulang nila, dapat hindi na natin po pwedeng sumbatan pa. Kaya magpasalamat na lang tayo na tayo po'y naimulat na meron tayong dapat i-take na responsibilidad sa sarili natin. Nakita niyo, narinig niyo po mula sa karanasan ni Ma'am Nancy na kanina ayaw magsalita pero mas maraming oras para sabihin yung kwento. Bakit natin hinahayaan na ganun? Kasi gusto po namin kayo magkaroon ng moral lesson. Yung moral lesson na yan, it will help you para sa ganun, magiging aral na matulungan ninyo sarili niyo. Baka ito na yung pagkakataon na kung meron ka mang pinagdadaanan ngayon, kasi alam mo, natutuwa ako dun sa ibang bata, naliliit pa lang sila na kaagad yung gumagawa ng paraan para meron pambili ng bigas. Di ba? Nakikita natin yung iba, nagbebenta ng sampagita, nangangalakal, na supposed to be trabaho ng magulang. Yung mga bata at their young age, nagiging matured sila para sila na maging provider ng pamilya. Ayan, ngayon po, Ma'am Nancy, anong masasabi mo sa ate mo? Nakakalungkot na sasabihin ko sa ate ko, pero noon pa man ay nagpapasalamat na ako sa ate ko kasi Ano pangalan ng ate mo? Ate Nilda ko. Ate Pero yun Nilda. ang ikinakalungkot nga na hindi ko siya mapasalamatan pero noon napapasalamatan ko siya kasi sinabi nga niya na siya yung naghirap para palakihin o para subaybayan kami ng kuya ko kasi last nung March 11, di ba? Nung March 11. ako'y nandito na rin sa CIA at nasabi ko nga na pinatay yung ate ko na siya yung nag-aalalay sa akin. Pinatay? Oo. Anong Kaya cause naiyak ng ako. pagpatay sa kanya? Sorry to ask if you don't mind, is this okay? Nasolve na ba yung case? Hanggang ngayon kasi nakakulong pa rin yung pumatay sa kanya. Kaya, At least nakakulong na siya. Diba? Anong pinag-awayan? Lupa ba ito? hindi kasi ang ate ko kasi ito yung parang naging kapalit ng nanay ko. Kaya pag naalala ko at minsan ako'y pinaginaan ng loob at nagkakaroon ng problema. Kaya hindi ko maiwasan na umiyak. Kasi Nangako po ito kanina, hindi iiyak Tingnan natin yung tapang mo ngayon Tapos, kasi, kasi pamahal kasi yung ate ko sa akin. Kasi ang dami niyang ginawa sa buhay ko na naging ako yung siya yung nagiging tularan ko na mabuti, napakabait ng ate ko na yun. At dahil nga ngayon, minsan sa buhay ko, siya nag-aalalay sa akin.
Tapos ito pang nangyari dahil nga yung mga anak niya nakapag-asawa and then lumipat sila ng Mindoro. Mindoro na siya. Tapos, nung nasa Mindoro na sila, nung nakaraang year, nagsama lang kami dahil sa mga kapatid ko. Sa 26 years, alam niyo po yan, nung ako'y pag-graduate ko ng high school, pumunta na ako dito sa Maynila. Hindi ako nakauwi sa amin. Sa Tagal. Sa Tagal. Okay. Last year, 60 years old yung kuya ko na pangatlo namin. At sabi niya, yung time na yun na mag-reunion kami na magkakapatid. So, alam niyo po, yun yung time na nagsama-sama kami. Wow. Tapos doon nila ako na napasama na yung ugali ko na minsan may pagkakalog, yung gano'n. Ako lang nagpapatawa sa kanila. Tapos yung ginagawa ko na parang sinusuklian ko sila na pagka umaga ng pagkagising namin sa 5 days or 6 days namin na pagsama, yung naasikaso ko sila, tinitiplan ko sila ng kape, tapos parang naging malamping ako sa kanila. Tsaka lalo na yung tsaka yung kuya kong sinundan ko na dati na kahit naman na madalas kami nagkaaway. Kumbaga parang niyakap ko siya na parang sinuklian ko siya nung pagmamahal nung time na yun. Nung last year lang yun. Oo. So yun ang pagsama-sama namin ng kapatid. Maselan ba na pag-usapan natin kung ano kinamatay ng kapatid mo talaga? Hindi naman. Hindi naman. Kailangan ako lang ang... Binaril o... Oh, yes. Binaril. Na ano lang ako sa ate ko kasi... Last March lang. Ito 11. March 11 lang. Dahil po Inggit? Negosyo? Hindi naman. Bali, na-elect po yung ate ko ng isa sa mga officer ng mga senior. Barangay? Senior lang. Pinag-initan yung posisyon niya? Hindi naman, kumbaga ang ate ko doon, 'di ba, may bagong sila yung bagong pamunuan. Ngayon, so dahil sa kakapalit dahil sa ayaw na nila dahil matagal na po yung presidente nila ng senior citizen, sabi nila nagbalak sila na papalitan. So nag-elect po sila at ayaw naman sana, gusto nila ang ate ko ang magiging senior kasi napakabait din ng ate ko doon sa lugar nila. Ngayon, ang sabi ng mga tao doon, ng mga barangay, gusto nilang ate ko, pero sabi niya, ayaw kong magiging presidente. Tapos, nung pag-election, ay na-elect po yung ate ko bilang PRO lang siya. Pero, officer pa rin siya, diba? So, nagiging officer. So, alam niyo po, napaka-simple lang ginawa ng presidente. Siyempre, mga bagong elect sila ng officer. So, gusto nila ito turn over kung ano yung mga nagiging project o kaya yung project ng una at saka yung parating na officer. Ang ginawa niya dahil ayaw niyang ihalongkat yung mga record niya, pinagtatawag yung 4 na officer at pagkadating doon lang sa office sa Senior Citizen House, pinalabas yung mga hindi officer at walang kaabog-abog, sinarado ang pinto at ibinaril ang ate ko. Kaya doon ako na. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Oo. Kaya, at least nahuli naman yung gumawa. Diba? So, hindi ko naman kinakalang halukayin pa ng husto. Pero, nung nagkamalay ka na ng husto at naging matured ka na, meron bang chance na kita mo uli yung mama mo? After ng, nung nag-graduate ako ng high school, hinanap ko yung nanay ko. Tapos sabi ko, Nay, graduate na po ako sa high school graduation. Saan siya napadpad? Nasa ibang bayan. Kasi gusto niya pang tumira sa mga kamag-anak namin kaysa sa aming mga magkapatid. Pero hindi namin siya yung inaaway. Kumbaga, hinahayaan lang namin siya kasi sabi niya, pag nakikita ko kayo, nalulungkot ako, nakikita ko yung tatay niyo, yung gano'n. Kaya, mas gustuhin niya at ayaw niya rin na tawag na... Kaawaan niyo siya. Kaawaan niyo. Tama. Diba? Tapos yung... Ang galing ko pong si Bumelo, di ba? Parang gano'n yata yung mga, yung prinsipyo ng mga magulang noon na ayaw nila magpaalaga hanggat kaya nilang buhay pa mama mo hanggang ngayon? Namatay na. Namatay na. Anong taon siya namatay? 59. 59 years old. At least, di ba, magiging ang naging kahinaan niya, natanggap ninyo, napatawad ninyo, at hindi kayo nagtanim ng sama ng loob. So, nung
pagkatapos noon, yung nanay ko na after ng high school ko, tapos napunta na ako dito ng Maynila kasi sinundo ako ng isa kong ate. Ayun, nasa kanya na ako. Tapos, ang ginawa ko na nakapagtrabaho na ako. At ang ginawa ko, dahil nga, sabi ko, yung mga pagkukulang, iba naman ang prinsipyo ko, Dok. Dahil sabi ko, hindi man ako naalagaan ng nanay ko, gusto ko ako mag-alaga sa nanay ko kung ano yung gusto niya, ano yung pangangailangan niya, gusto niyang damit, pagkain, gatas, vitamins, lahat. Alam niyo yung nagtatrabaho ko, lahat binuhos ko sa kanya yun. Galing. Kaya pinadama ko sa kanya na ako yung anak na hindi ka nagkamali. Hindi ka nagkamaling isilang mo ko. Yes, Ganon. yes. Ganon ang ano ko doon. Kasi yun nga yung ate kong pinatay na yun na pinamulat niya sa amin na nanay natin siya, kailangan natin siya kilalanin o magkaroon tayo ng utang na loob sa kanya, hindi tayo pwedeng maghinanakit yun. So, Ito, salamat lang natin sa yan ate kasi ko. napaka-grateful mo sa family mo, di ba? May nagtanong tuloy, Ma'am Nancy. Dok, dalaga po ba siya? Ano pong qualification para kami po ay maging bahagi ng buhay niya? Hindi ko po masasagot yung tanong ninyo, ha? Kasi una, ayaw ko pong pakialaman yung private life ni Ma'am Nancy. Binigyan na po niya ako kanina ng precaution na, Dok, wag natin pag-usapan yan. Kaya paumanhin po, pero kung mapilit po kayo, mag-submit po kayo ng resume sa amin, bahala na kami ni engineer sa ni Sir Bilog kung paano po kayo makapasa. Mukhang dadaan po kayo sa butas ng karayom. At syempre po, nais lang namin na bigyan po kayo ng isang makasaysayan sa buhay ni Ma'am Nancy na kung saan hindi po naging hadlang yung kahinaan ng kanilang ina sa kabila ng pagkawala ng kanilang ama para sila po'y mabuhay ng marangal. Ang good news po noon, hindi rin sila nagtanim ng sama ng loob. Okay? At naghangat pa nga si Ma'am Nancy na dapat siya na lang mag-alaga. Okay? Nagpakain, damit, and everything. Okay? Kaya po dun sa lahat ng mga anak ngayon, kung meron man pong pagkukulang, ang inyong mga magulang, okay, huwag niyo pong masyadong personalin. Okay, subukan po natin na magiging bahagi ng solusyon sa bawat problema ang ating kinakaharap. Dahil yan po yung the best part na pwede natin gawin. Di ba, Ma'am Nancy? Yes naman. Yeah. Oo. Grabe naman talaga to. Okay. So, kasi may nagtatanong dito meron na ba may-ari ng mga ngiting meron kang taglay? Yan po, personal po yan. Ayaw pong sagutin ni Ma'am Nancy yan. Bakit kanyo? Secret. May sikreto pag nalalaman to si Ma'am Nancy. Ma'am Nancy, anong payo mo dun sa mga kabataan? Dun sa mga kabataan na ngayon, sila ay nagsisimula kung paano nila gawin yung nararapat para sa karangalan ng isang pamilya. Go ahead, Ma'am Nancy. Ayan, ang mapapayo ko lang siguro sa mga bata ngayon. Siyempre, una-una, sundin ang mga magulang. Sundin ang mga magulang. Ayan. Nagpapayo si Ma'am Nancy. Okay. Ma'am Nancy, tapusin mo yung pagpapayo mo, pero mamaya may oras naman tayo kay Madam Go ahead, Ma'am Nancy. Oo, hindi natapos kasi may mga Baka naman pwede kang humarap sa camera kasi bakit halos nakaharap ka na sa akin. Parang tayong dalawa lang nag-uusap. Eto yung kausapin natin. Okay. Go ahead, Ma'am Nancy. Go ahead, Ma'am Nancy. Sige na. Sulitin mo na habang may oras pa. Sige na nga. Sulitin ko na nga to. Yes. Akin to. Wala nang aangkin. Parang gigil na gigil ka sa mic mo, Walang kukontra. Siyempre ito. Kaya nga sabi nga Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, magandang ano to, worldwide to pagpapala. kasi habang may internet napapanood tayo. Napapanood ba? Yes, Sige. kahit saan. Kaya nga ang payo ko lang sa mga bata na ngayon, no? Kung ano yung mga pinapayo ng mga magulang, susundin natin sila. Kasi walang pinapayo ang magulang para sa ikapapahamak ng mga bata. Totoo yun. So lahat yan ay para sa ikabubuti natin. Kung ano mang mga pinapayo, sumunod lang tayo. Totoo.
Kung ano at ito pa, syempre, uunahin talaga yung pinaka mahalaga sa buhay ng mga bata ngayon at bigyan ng pagkakataon yung makatapos sa pag-aaral. Wala silang gagawin kundi mag-aral na mag-aral kasi alam mo ang mga magulang ang nais ay mapaganda ang buhay ng mga bata. Mapabuhay ang bawat buhay ng mga bata dahil sa mga pinagdadaanan namin, ayaw namin matularan nila na sila ay dadaan sa paghihirap. Kaya ang kayo mga bata, pag pinaaral kayo, mag-aral kayo. Huwag niyong sayangin ang panahon para sa inyo. At huwag yung iisipin yung pansarili kundi yung makatulong sa kapatid, sa buong pamilya. May Yun nag-chat. Dok, yan ang pangarap kong magiging kabiyak ng puso ko. Paano ba to? Hindi na. Pinuhin mo yun. Ha? May nagtatanong pa lang dito, tinapos ka agad? Close na. Ha? Close na. Ano daw? Forever close na. Forever Hindi na close pwede. na. Wala tayong magagawa. Okay? Kinakailangan mapakilig nyo uli ito. Ha? Okay? Kung gusto nyo pong mapakilig ito, okay, magiging volunteer po kayo sa CIA. Sa bayanihan na ginagawa namin, volunteer po. Okay? Sa gagawin namin mga gamutan, okay, sa ginagawa namin gift giving, Yes, sa mga feeding program na ginagawa namin sa pangungulan ng aming chairman na si Chairman Efren Rapanan, kapag kayo nakita nito na dedicated kayo maglingkod sa kababayan natin, baka mapaibig pa ninyo ito. Ha? Yung gusto ko yung walang tulugan. No. Ba? Yung Pumihirit. pagtulong. Sanina, sabi niya, sarado na. Pero ngayon, ano ba naman bumubuka? Bumibigay na! Okay. Ay, Salamat. Hindi ko mahanap yung hinahanap ko. Kaya, Bakit? Wag ka magsasabi ng patapos, Ma'am Nancy, ha? Tandaan mo, marami kang pwedeng magiging ninong at ninang dito. Okay, salamat Ma'am Nancy sa pagkakataon. Dok, Okay. ano na lang, ano? yung natitira ko na ito ay maglingkod na lang sa kapwa. Wala sa naman kami bayan at question dun, maglingkod ma'am. sa Lord. Ang hangad lang Tama naman na, namin Dok. Wala yung nang kaligayahan mo. Kaligayahan mo hangad namin. Kung kaligayahan mo maglingkod, go ahead, be happy. Maging inspiration ko na lang kayo sa gagawa ng mabuti. Yun. Kasi alam niyo po, ang daming sa buhay, no, ang daming nating pinagdadaanan. Pero sabi nga natin, huwag natin tambayan. Daanan lang natin para magiging happy life lang tayo. Nakita mo yan Yes, kanina lang. po. Kasi Ayaw mo napakasarap. pa-interview, di ba? Doon, Ayaw pa interview ang sarap kasi ng kahit saan ka lang, basta masaya, walang nagsasabi na, oy, timplahan mo ko ng kape. Dun sa lahat po ng mga nagtatanong, huwag kayong magpatimpla ng kape dito, ha? Ang dapat sa kanya, kung saan siya, tumulong na rin kayo. Tama po. Gusto rin ninyo din pakinabangan si Ma'am Nancy, kinakailangan paglingkuran nyo rin siya. Kasi yung iba, pagka gusto magmahal, kinakailangan nagsasabi lang, kinakailangan ginagawa din niya. Parang ang hirap kasi, Dok, hindi ko magawa. Gusto ko gawin silang prinsipe, pero hindi nila ako kayang gawing prinsesa. Kaya wag na. Huwag kang magsasalita ng patapos. Dahil sa mga susunod, marami pang maging hangarin ng mga ibang tao niyan. Ha? Balikan ka namin, Ma'am Nancy, ha? Kausapin natin muna si Madam. Madam, magpakilala muna kayo. Okay? Ano po ba ang hangarin ninyo? Bakit nandito kayo sa CIA? Anong buong pangalan? Go ahead. May mic na po yan, Ma'am. Okay na yan. Go ahead. Ano po, nandito ako as volunteer kasi nakita ko yung... Ilapit niyo po yung mic, Ma'am. Ayan, okay. Nakita ko po kasi yung program Oo. ni Chairman and akma naman po yun sa hangarin ko para makatulong sa mga tao. Grabe. Buong pangalan, Ma'am? I'm Olivia de Guzman po. Olivia de Guzman. Taga saan po kayo, Ma'am? Aurora Province. Wow. Kita niyo po yan, ha? Nagiging passion po niya yung magiging volunteer. Kaya po, kung halimbawa, kayo magtatanong na naman kung dalaga ba ito, ang suggestion ko sa inyo, mag-volunteer kayo dito at makilala ninyo sila. Di ba? Let's vote in. Let's vote in daw. Kita mo yan. Tama yung hula natin, ba? Okay, ano po ba ang fulfillment ng isang Ma'am Violi pagdating po sa pagiging volunteer? Anong fulfillment po dyan, Ma'am? Just call me Via na lang doon. Via. Opo. Via, okay. Bumabata millennial lang pangalan. Via. Yes, Ma'am Via. Opo. Fulfillment ko,
pag nakikita mo po na yung mga needs ng tao na tinutulungan mo is naibibigay mo sa kanila Yes. through the help of the founder or our chairman. Yes. Yun na po. Kasi kahit na gusto kong tumulong sa kanila dahil wala naman po ako, but through chairman na si AA, nagagawa po natin yan. So, andun po yung fulfillment. Kita mo yan, ha? So, ibig sabihin, si Ma'am, ano yung gusto yung pangalan? Via po. Via, magiging daluyan siya ng pagpapala. Yes. Para pagpalain yung buhay ng ibang tao, siya po yung isa sa mga naggagather ng activities para po maibigay yung ayuda. Okay, meron tayong programa sa susunod ayuda sa mga byuda. Tingnan natin yan, ha? Ang tanong kasi ng iba, paano ko, may asawa pa ako? Tanong ko, kailan ka mabubyuda? Agad-agad. At syempre po, dito po nakakaroon kami ng libreng CPR training. Nagbibigay po kami dito ng self-defense lecture. Nagbibigay po kami dito ng first aid and everything. Yes po. Tapos ito nga po, plano po nung Wellness Pilipinas in Action, makakaroon po tayo ng libreng gamutan. Libreng gamutan once a week. Dito po mismo sa ating studio, dito sa BBM Media at dito po sa CIA. Kayo po, pag naging bahagi na pagiging volunteer, marami kayong makikilala dito na magaganda. Sexy na. Malulusog pa. Ayan, ha? At syempre po, Ma'am Via. Ano po ba yung main objective ninyo sa buhay? Ano pinaka main objective po nyo sa buhay? Yung hangarin nyo, maliban sa pagiging volunteer, ano pa ba yung mga hangarin ninyo na gusto nyong gawin? Simple lang po. Yung hangad ko lang na mapabuti ang lahat. Biruin mo yan. Paano naman po yung sarili ninyo? Sa akin po, Doc, okay na ako kasi... Paano kung may manligaw sa inyo na gusto niya din maging bahagi ng pagiging volunteer? Papayagan niyo po ba? Manligaw pa lang, ha? Tumitingin ka kay Ma'am Nancy, walang ibibigay na sagot yan sa'yo. Sarado yan, sarado. Hindi po. Hindi naman po tayo naglo-close dyan, Doc. Yan, tama Pero, naman. as of my own experience po, kasi nagkaroon po tayo ng sinasabing standard. Standard, oo. Opo. Kung may papakita niya na jojoin siya. Diba? Ayan, ito maganda po ngayon, ha? Tapos, Anong gusto nyo? Jojoin ba kayo o sasali na lang kayo? Mapapabuti kayo dito. Yari tayo dito. Tapos? di ba pag join na siya and talagang yung heart niya nandito sa humanitarian project, maybe. Diba? Baka mabago pa yung pananaw mo. Baka mabago pa po. Baka si Ma'am Nancy, ganun din. Ganon din siya. Ano to? Daw ko muna ako isama. Ano to? Federation ba ito? Teka lang, nililinaw ko lang, ha? Confederation ba ito o association na? Ha? Okay, ang maganda lang po sa mga ito, no? Kahit po sila ginagabi, inuumaga, wala po silang reklamo kasi nga mahal nila yung ginagawa nila. Yes. Alam niyo yung Yes. salitang, we are born to serve with passion and compassion. Ito po yung mga tao na pwede nyo makilala na pwede po ninyong makasama sa paglilingkod sa ating mga kababayan. Biro mo, sila, sinakripisyo nila yung personal needs. Kasi ang iniisip nila yung pangangailangan ng mas nakakarami. Kung kaya nilang isakripisyo yung oras na ganun para sa iba, syempre, pag kayo po nagpakitang gilas, kasama niyo po ako, back up. Ako gagawin yung ninong pagkatapos, ha? Ayusin ninyo. Di ba? Mababago pa nun ng mga to. Kaya, lalo pag nandyan si chairman, isang command lang ni chairman sa mga yan, sasabi ni chairman, kailangan natin yan dito para mapalakas yung haligi natin. Diba? Siyempre, nasa inyo pa rin kung paano nyo bigyan ng karapatang pagsasabi ng oo. Yung matamis na oo kasi minsan yan ang pinaka maganda sa lahat. Diba? Pero kayo po ba may mga manliligaw pa kayo? O marami nang naligaw? Hindi po namin alam. Ay, Doc. Hindi niyo binigay yung address kaya naligaw Pambihirang buhay to. Maganda nga ng Doc, maligaw na istorbo lang yan. Ano to?
mga pusa lang ginagala tapos nililigaw. Ang bihira. O mag-ingat po kayo ha. Kaya pag kayo po isinama ng mga to, tanungin nyo, saan tayo pupunta at kailan uuwi? O kasi baka mamaya, kasama kayo, hindi na kayo makasama sa pag-uwi. Ayan ha. Nakidnap na sila, Doc. Wag naman, no, di ba? O ngayon, Ma'am Via, ano yung naging karanasan mo bilang isang Ma'am Via at this point of time, bilang isang anak, paano ka napalaki ng mga magulang mo? Sa pagpapalaki po ng mga magulang namin, sa akin mismo, masasabi ko po na well done po sila. Well done. Although may mga ups and downs, Yes, pero normal yan. naging inspiration ko po kung gaano sila katatag sa hirap ng buhay. Itaguyod kami. Ito po kami. 7 kayo? Opo. Walang kahilig-hilig ang mga magulang mo. Ako po ang youngest. Youngest. Among others, ilang babae? 6. Isa lang lalaki? Yes po. Walang Diyo? Ibig mo sabihin, yung mismong bubuyog, 6 na bulaklak nagbabantay. Nakapag-asawa naman yung lalaki. Multiple. Ano daw? Ano nangyari? Hindi nyo nabantayan? Naging gigolo. Sarap ng buhay nun tanong ma'am, kayo naman po ba ay paano po kayo nagiging bahagi ng tagumpay ng mga magulang ninyo? Ano naging part ninyo sa kanila? Kasi hindi pwede maging successful yung mga magulang kapag walang supportive yung mga anak. O ano po naiambag din nyo sa mga magulang ninyo? Siguro, Doc, sa akin, sa paglaki ko kasi, nagkaroon, syempre maraming hardships, maraming ganon. And then, nung nag-asawa na po ako at the very young age, I got married at the age of 18. Napakabata. Yes. Ibig sabihin, katatawid mo lang, nagdibo ka na. Ha? That's life. Oh, at least. Sometimes kasi hindi natin alam kung ano mangyayari, di Tama, ba? oo. So, How is it? It so happened and then nagkaroon po ng trials. Nagkahiwalay kami, but I have 2 kids. Yes. And nung natuto po akong mamuhay sa labas ng bansa, it's the time na tumulong na po ako sa parents ko. Wow, galing. Yes po. So napabuti. Napabuti po kasi... Kaya po sa lahat ng mga single parent dyan, ha? Minsan, ang sabi nga nila, it's better to be single than to be eternally wrong. Yes. Bakit kanyo? Kung pagkasama mo daw siya at ipapahamak ka din niya sa daming bisyo. Halimbawa lang ha, we don't discourage na dapat mabuo yung pamilya. Pero kung yan ang magpapahamak sa pamilya, mag-isip-isip ka. Ganun lang naman. Si Ma'am Via nga, nagawa niya ng paraan After that, nakatulong pa sa mga magulang niya. So ano meron? Tama? Dedication. Dedication. Determination. See that? So ibig sabihin, isa pong katangian ng mga kababaihan na ito, na sila po ay mga birhen pa sa pagkakaalam ko. Bakit? Ngayon lang po sila na-interview ng live Ako po ang nakauna na ma-interview sila ng live. Bakit? Takot sa camera. Kinakailangan pa, kalad ka rin. Kinakailangan pa, itulak bago pumasok sa studio. Yung isa, kinokondisyon pa ako. Huwag mo akong tatanungin ng tungkol dito, Mas marunong pa kaysa sa akin. Ngayon, tanungin natin si Ma'am Nancy. Yung ayaw mong tanong, pag-uusapan natin ngayon. Kamusta po yung bahagi ng buhay mo na ikay umibig, nasaktan at bumangon uli? Alam mo, di ko itatanong yan. Nandiyan ka na, wala ka ng takas. Nakalak ang pinto sa studio, nakalak ang pinto doon sa baba. Wala kang takas ngayon. Tayo lahat naman dito magiging transparent lang. Paano mo na-handle yun? Yung mic po, nawawala, lumalayo. Dok, magluluto na. Magluluto na. Biglang nagdahilan. Pero nagugutom na po si Chairman. Saludo po ako sa mga to kasi nga I do respect their privacy, but again, no-open up nila sa atin yung bahagya ng buhay nila. Siguro magkaroon tayo ng second segment. Second segment pag ready na kayo, di ba?
Okay, ano ba lulutuin mo ngayon? Doc, marami pang guest sa labas. Marami magkakaroon. Ang daming dahilan ng dalawang to. Ha? Oh, samantala naka-endorse na kayo dito, ha? Okay, kahit anong oras natin tapusin, nandiyan si Chairman, wala tayong magagawa. Okay, but again, alam mo, napaka-grateful natin kasi nga, very supportive yung Chairman natin. Yes, Okay? naman, Doc. Kaya ngayon, ano pang pwede natin gawin? Isang pamilya na rin lang tayo. Kaya pag-uusapan natin, paano natin mapapangalagaan yung bawat tao na pumapasok at lumalabas sa ating opisina. O, paano? Anong paraan mo, Ma'am Nancy? Siyempre, pag nandito sa office, siyempre, alagaan natin at i-treat natin bilang kapatid. Kapatid. Siyempre, mahalin natin. Paano kung Kahit gwapo hindi- at macho? Mahalin bilang kaibigan. Bakit nagbablush ka? Wag gamitin ang puso, gamitin ang isip. Talaga lang, Naman ha? talaga, Dok. Oo. Kasi ano naman Bakit yung iba puson? yun lang, alam mo naligaw yan sila. Dok, ayun ang sinatawing pag-ibig naligaw. Kasi dapat sa puso, bakit napunta sa puson? So talaga, Dok, oo. Bahagi lang po lang yung nag-uusapan natin dito, ha? Huwag niyo masyadong seryosohin. We just want to bring you happiness. You have all the reason to smile. Oh, tayo po dito, alam niyo po, the best method na pwede natin gawin, tumawa po tayo, ha? Tumawa tayo, nagbibigay ng kasiyahan, hindi na sa sarili natin, kundi pati sa mga nanonood. Oh, kita niyo po yan. Ibig sabihin, if you are here, you are not left behind. You will be entertained here as part of the family. Yan ang relasyon na meron kami dito, regardless kung anong pagkatao mo. Kung ikaw man ba'y binabae, nilaki, o di kaya, regardless kasi kasarian di ba? Respetuhin natin yan. Kaya po kayo, welcome kayo dito, ha? Okay. So, si Ma'am Via, paano mo pala i-welcome? Paano pag-alagaan pag may mga guest tayo dito? Sige daw. Para pangalagaan ng mga guests. Oo. Siyempre, sir, is assist and serve. Yeah. Yan. Assist kung Service-oriented tayo dito. Yes po. Kung ano po yung needs nila Oo. or ano yung pinunta nila dito sa Yes. opisina, Oo. kailangan mong i-attend yun. Tama. And then, Paano kung halimbawa yung pinunta na rito, ini-scout, sino ba yung nagiging guest si Doc nung nakaraan? Ini-scout na kayo, paano yun? sasabihin namin, willing po si chairman magpa-interview ko. Si Chairman ang dinahilan agad? Baka naman ma-intimidate yun. Ang bihira. Chairman, ginagawa po kayo sandalan ng mga to. Siyempre, yun yung tatay namin eh. Oh. Yeah. Kailangan magpaalam. Kaya kung gusto po nyo lumapit kay Chairman, magpa-schedule po kayo ng appointment nyo. Sige, salamat po, Ma'am Via. Thank you po, Doc. Lusaw na yung niluluto ko. Para naiyak ako sa tuwa. Okay? At siyempre, bago po magtapos ang programang FRS, okay, kasiyahan po namin maghatid sa inyo ng magandang usapin. Hindi lang po para sa inyong sariling pamilya, kundi pangkalahatan. Ha? Tandaan niyo po, ang programang ito ay inyo. Okay, kami po ay host lang para sa ganon, kung may time kayo para pag-usapan natin ang tungkol sa pamilya ninyo, sa inyong karelasyon o sa inyong kasarian, open po kami dito sa BBM Media. Bayanihan kay Broadcast Media. Okay, anytime po. Okay, welcome po kayo dito. Ayun po yung isa sa mga pinagmamalaki namin. Bakit to? Yung mga tao dito, hindi po sila umuuwi ng gabi. Inuumaga po sila. Bakit? Gusto nang tapusin yung gagawin dahil meron pong mga paghahanda na gagawin dahil malapit na po ang anibersaryo po ng CIA. Di ba? Gusto niyo po bang maging bahagi at maging volunteer? At maging bahagi po kayo ng paglilingkod sa lahat ng mga taong nakasakupan natin. Okay, pumunta po kayo dito. Okay, nandiyan po yung building namin, no? Sa baba, pwede po kayo kumontak sa hotline natin. Okay, pwede nyo po akong kontakin personal. Okay, para dalhin po namin kayo dito at maging kasama po namin sa paglilingkod sa mas nakakarami. Kaya maraming salamat po sa paging bahagi po ng FRS. Maging sa ating guest na si Ma'am Nancy at ganun din po kay Ma'am Via. O baka may parking words pa kayo. Iparada nyo na yung sasabihin ninyo. Okay? Parking words po tayo. Ano po yung pwede nyo pong sabihin sa mga nanonood at nakikinig at baka may babatiin kayong mga mahal sa buhay.
kay mga kapatid, anak, o di kaya kay yung namomrospect sa inyo, baka meron kayong mensahe. Go ahead. Go ahead, Ma'am Nancy, ikaw na una. Ang masabi ko lang, Mm. yung lahat ng mga pinaprospect ko, mag-sign up na kayo ng form. At Para kasama na sila sa sama-sama na maging natin volunteer. sama-sama na nating suportahan ng CIA Bayanihan. Yo. Makaisa na tayo, di ba? Mm. So, maganda po ang layunin ni CIA Bayanihan, kaya dito na tayo. Kaya wag na tayo magdadalawang isip, pirmahan niyo na po ito. Maraming Pumapag-ibig yung iba, no? Iwasan na natin yung pag-ibig. Anong English na nagdadalawang isip, ma'am? Nagdadalawang isip. Ilongga ka, dapat malambing yan, ha? Pag sinabi mo, ha? Nagdadalawang isip. Anong English na nagdadalawang isip? Ha? Anong thinking of you? Thinking of two. Nagdadalawang isip, thinking of two. Pwede, pero hindi yun ang hinahanap natin. Si Ma'am Bia, anong ibig sabihin nagdadalawang isip sa English? Die. Ano? Dadalawang isip. Two-minded? Two count. Yes. Two count. Two count. Two count. Nasaan yung isip doon? Two count lang, dalawang bilang lang yun. Si Ma'am Bia, may guess kayo, Ma'am Bia? Any guess, Ma'am Bia? Meron kayong guess? Two thoughts. Two thoughts. Okay. Ibubulong ko sa inyo, ha? Huwag natin lalakasan, ha? Halimbawa, tinanong sa'yo, huwag ka na magdadalawang isip. Tagalog yun, di ba? Pag in English mo, syempre, halimbawa, nasa Ilonggo tayo, sa Iloilo tayo. Di ba, sasabihin ko, Day, hindi ka na magsikantod ba? Huwag ka na magdalawang isip. Yun ang ibig sabihin. English yun, ha? Alam na ninyo. Nagdadalawang isip yun. Huwag nyo nang ulit-ulitin. Okay, Ma'am Bia, go ahead. Ano masasabi mo? Parking words tayo. Sa lahat po ng ating sabi na nating viewers, support lang po natin ang program ni Doc Bong, and kung pwede po, like and share na rin. Tama. Like and share na rin, and let's vote in. Welcome guys sa CIA Bayanihan. Yes. You are all welcome. Just support and i-share natin ang page and ang serye ni Doc Bong. At syempre, i-follow nila ang Yes. kay Let's follow. Bayanihan Diba? Broadcast Media. Like, share, and follow. Tama. Ting! Ganun lang yun Just click, di ba? Alright. Maraming salamat sa ating dalawang binibini ng Pilipinas. Nagkataon lang po, ito mga to po pinalad ng husto. Kaya po maraming salamat sa inyo pong pagantabay at kami naging bahagi ng inyong gabi. Okay, maging kayo man ay kumakain, nakahiga na, kung ano man pong inyong mga ginagawa, ugaliin po ninyo maging bahagi ng programang FRS. At syempre po, ang pasasalamat natin sa ating mga technical, sa ating IT at sa ating mga engineer. Salamat po at ang ating broadcast ay patuloy naglalawig sa himpapawid. At syempre po, pasasalamat natin kay Ma'am Tanya, kay Ma'am Nelly, kay Sir Johnson at kay Sir Amba, maging sa ating Vice President and Station Manager sa pangunguna ni Sir Benny Maligdem. At syempre po sa ating butihing chairman, walang iba kundi si Chairman Efren Rapanan. Salamat at magandang gabi po sa inyo lahat. Muli po, ang FRS na programa ay patuloy po mamamayagpag sa himpapawid sa pagtitimon po ng inyong lingkod na si Doc Bong. Kami po ay lilisan pansamantala at kami po ay pupunta ng Milagros, Masbate. Ngayon po ay kami babiyahe na. Kaya maraming salamat po. Nais po naming humiling ng dasal at proteksyon mula po sa ating poong may kapal. Kaya isama niyo po kami sa inyong dalangin dahil magdadalamhati po kami sa paglipas o pagpanaw po ng biyanan ni Ma'am Marites at syempre ang inyong pagmamahal at pakikipagdalamhati din sa kanya ay bahagi po ng programang Family, Relationship and Sex. Muli po, maraming salamat at magandang gabi sa inyo lahat.
Ito ang BBM, Bayanihan Broadcast Media.